7:00 ang kanilang usapan. Sina Johnny Jade na dumating sa kanilang meeting place ng maaga. Pero hindi siya kaagad bumaba sa kanyang kotse. Mahirap na. At baka hindi siya nito siputin. 15 minutes before 7 ay may dumating na isang kulay itim na Revo at pumarada sa tabi ng kanyang kotse. Mula doon ay nanaog ang isang makisig na lalaki na nakasuot ang 3-piece suit. Nahigit ni Jade ng paghinga nang makilala si Michael. Kulang ang sabihing na mesmerize siya sa angking karisma ng binata. Saglit siyang natulala. Palibhasa itintad ang salamin ng kanyang sasakyan. Kung kaya, hindi siya nito napansin. Tuloy-tuloy ito sa pintuan ng hotel. Ang lakas-lakas ang kabog ng kanyang dibdib. Parang nayayanig niyon ang kanyang buong katawan. Pagkaraan ng 15 minuto, ay lumabas na siya ng kanyang kotse at sumunod sa lalaki. Excited na siyang makita ang magiging reaksyon nito kapag nakita siya. Talaga nagpaganda siya ng husto para dito. Tumuloy siya sa isa sa mga restaurant sa naturang hotel. Binati siya ng hostess may pintuan. Kapansin-pansin sa mga mata nito ang paghanga at pagkainggit na rin. Habang iginigyesa nito patungo sa kanilang mesa ni Michael, ay lalo namang bumibilis ang tahip ng kanyang dibdib. Hi! Matamis ang itimbati niya rito. Wala siyang nakuhang tugon mula sa binata. Abala ang mga mata nito sa pagmamasid sa kanya. Amused na inulit ni Jade ang kanyang pagbati. Nang matanto, hindi siya narinig ni Michael. Basta mo na lamang ba ako titingnan? Pilyan niyang untag. Kung ilang beses na kumarap si Michael na animo, biglang natauhan. Bahagi naman mo lang tumayo ito upang adalayan siyang makaupo. Thanks. Binigyan niya ito ng ngiti na singtamis ang pulot. Alanganin ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Waring napahiya ito dahil sa naging reaksyon kanina pagkakita sa kanya. Kung ganoon, ay hindi pala totoong hindi ito marunong tumingi sa maganda. Kitang-kita niya ang paghanga. Sumungaw sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Isula itong naengkanto na hindi kaagad nakakilos sa kanyang kinauupuan. Dapat lang naman. Isa yata sa pinakaseksy na niyang damit ang kanyang suot. Maigsi pa iyon, kaya hantad ang kanyang makinis sa mga tuhod at binti. Silk ang tela, kaya sumusunod sa bawat galaw ng kanyang katawan. Na-emphasize niyon ang kanyang mga feminine curves. Idagdag pang malalim ang ukab niyon sa likuran at haltered ang strap. Kaya lantad ang maputi at makinis siyang kuti sa mga balikat at likod. Nasita pa nga siya ng kanyang mama dahil doon. Muntik kasi magpalit ng damit kung hindi lamang siya kinampihan ng kanyang papa. Katwiran nito ay dalaga siya. Kaya natural lang sa kanya ang magsuot ng ganoon. Sinanya siya ni Michael ang waiter para sa kanilang order. Kapansin-pansin ang pag-ibas itong mapatingin sa kanya. You look great, komento niya nang hindi na makatiis. Tipid ang ngiti lang ulit ang isinagot ito. Mukhang bumalik na naman ito sa pagiging formal ni hindi ibinalik ang kanyang papuri na siya niyang inaasahan. Sinabi nito ang kanilang order sa waiter. Pagkaalis ang unipormadong waiter, ay muli naghari sa kanila ang katahimikan. Wala bang dila ang lalaking ito? Pipin niyang himutok. Miss Alonzo. Jade. Marahas na napahinga si Michael. All right. Jade na kung Jade. Tila napipilitan lamang nitong wika. Ngayon pinagbigyan ko na ang gusto mo. Siguro naman, ay hindi nasasama ang loob mo sa akin kung ako naman ang humiling. Sure. Ano ba yon? Alam mo naman siguro kung ano ang gusto ko, hindi ba? Paano ko malalaman kung hindi mo sasabihin? Pa-inosente, pamimiloso po niya rito. Minsan pa, nagpakwala ng buntong hininga si Michael. Huwag mo na sana akong patadalhan pa ng mga bulaklak. Alam mo kasi, nagtataka na ang sekretarya ko. Ayoko magkaroon siya ng hindi magandang impresyon sa'yo. Barahid na pahayag nito na parang nakikipag-usap lamang sa isang bata. Nag-aalala ka ba sa isipin niya?
Bakit? Nagsiselos ba siya? Nakatikwas ang kilay niyang turan. May relasyon ba ito? At ang sekretarya nito? Kaya ayaw nito mag-isip ng hindi maganda ang huli. Pakiramdam niya ay may kudlit siyang nadama sa kanyang dibdib dahil sa isiping iyon. Nagsiselos ba siya sa isiping may relasyon nga si Michael at ang empleyada nito? Absolutely not, Miss Jade. Agad naman itong itinama ang sarili na makita ang panidilat niya. Hindi iyon ang inaalaala ko. Walang dahilan si Miss Padilla para magselos. Ikaw ang iniisip ko. Ako? Ayoko mag-isip siya ng hindi maganda sa'yo. Disente kang babae. At ang pagpapadala mo sa akin ng mga bulaklak ay hindi gawain ng isang disenteng babaeng kagaya mo. Alam ko, nauunawaan mo ang ibig kong sabihin. Nilaro-laro niya ang ibabaw ng kanyang baso. Ibig mong sabihin niyan ay concerned ka sa akin. Naniningkit ang mga mata niyang pananalakab. Kaya ka ba nag-aala-ala sa sasabihin ng sekretary mo? Ay ayaw mong mapasama ako sa paningin ng ibang tao. Yes, tango nito. You're a fine woman. Kaibigan ko ang pinsan mo. Ayoko naman. May masabi siya sa akin. Bumagsak ang kanyang pag-asa. Ang akala pa naman niya ay siya talaga ang inaalaalan nito. Ang sasabihin lamang pala ni Gabriel ang iniisip nito. Sarili kong kagustuhan ang ginawa ko, kaya wala kang pananagutan kahit ng kanino. Matarin niyang sabi, upang pagtakpan ang magkahalong dismaya at inis. I know. I can see that you are a strong-willed woman. Kahit hindi pa kita gaanong kilala, kaya alam ko, sasabihin mo yan. Magkagayon man, alam ko rin na sensible kang babae. Kaya pakikinggan mo ang sinasabi ko. Taasoon niyang sinalubong ang mga mata nito. Hindi mo na ako kailangan pang pagsalitaan ng ganyan na para akong isang bata. Michael, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Para sa iyong kaalaman, I have a degree in psychology. Kaya alam ko kung ano ang tinutumbok niya mga pananalita mo. Eh di maganda. Mas madali mo pala ako mauunawaan kung ganoon. I refuse to understand. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo ako mapipigil sa anumang gusto kong gawin. Ikaw na rin ang nagsabi, I'm a strong-willed woman. Kaya hindi mo na mababago pa ang takbo ng isipan ko nang ganun-ganun lang. Tiwala pa niyang sabi. Paano ang kasunduan natin? Nananansyang tanong nito. Nangako ka. Hindi mo na ako patadalhan pa ng mga bulaklak. Kapag pinagbigyan kita sa imbitasyon mo, tumupad naman ako sa usapan, hindi ba? Ngumiti siya na makahulugan. Huwag kang mag-alaala. Dahil marunong naman akong tumupad sa usapan eh. Hindi na kita patadalhan pa ng mga bulaklak kung talagang ayaw mo. Inaasahan ko rin na ito na ang una't huling oops sa aking pagkakatanda. Hindi kasama iyan sa ating kasunduan. Iba ng usapan ang sinasabi mo, Mr. Rivar. Naningkit ang mga mata nito. Tumiim ang anyo. Kasabi ng paggagalawan ng mga muscles nito sa mukha. Anong ibig mong sabihin? Bakas ng tinitimping galit sa tinig na tanong nito. I won't send you flowers anymore, but you will go out with me again. Anytime I want. Walang gato-latura ni Jade. Kitang-kita niya ang shock na rumihistro sa anyo ni Michael. Tila nito makapaniwala. Sa loob ng ilang sandali, ay nanatili lamang itong nakatanga sa kanya. Awang ang bibig at parang hindi alam kung ano ang sasabihin. Yan ang pasya ko. And I'm not giving you a single chance to say no. Pinal niyang wika. Napatay sa kanyang upuan si Michael. Nangangalit ang mga bagang na lalaki sa matinding galit. Napahugod sa Jade ang malalim na paghinga. Para may tinik na nabunot sa kanyang dibdib. Ang buo pa naman niyang akala ay magwawala si Michael. Pero ewan kung bakit hindi iyon ang nangyari. Huli din itong naupo. Pagkaraan ng ilang sandaling pagkakatayo, marahil, ay nasa parking lot na sila
ay hindi nakatiis pa si Jade. Are you mad? Parang leon na naidlip lang pala ang lalaki na namadantayan ay biglang nagising at lumabas ang bangis. Mad? Tila kulog na anggel nito na kanyang ikinagulat. Nandidilat ang mga matatalim nito mga mata na para bang lalamunin siya. You're asking me if I'm mad? Hintakot na napaatras si Jade. I'm just asking. Masama na bang magtanong ngayon? Lakas loob na sabi niya kahit kinakabahan. Nanuyo ang kanyang lalamunan sa nakitang apoy sa mga mata nito. Bigla na lamang siyang hinawakan ng lalaki sa magkabilang balikat sa marahas sa paraan. Halos bumaon ang daliri nito sa kanyang balat sa sobrang pagkakadiin ng mga iyon. Wala kang karapatang diktahan ako kung ano ang dapat kong gawin. Wala kang karapatang patakbuhin ang buhay ko dahil hindi kita kaano-ano. Puno ng galit na bulyaw nito kahit halos magkadikit pa ang kanilang mga mukha sa sobrang lapit. Bitawan mo ako. Marain niyang utos. Kung pagingibabawin niya ang takot, ay makakasilip na pagkakataon ng lalaki na gantihan siya. Wala ka rin karapatang saktan ako. May karapatan akong saktan ka dahil pinapakailaman mo ang buhay ko. Sino ka ba? Ano ba ang karapatan mo? Huwag mo akong sigawan. Hindi ako bingi. Ganti niyang bulyaw. At saka tumatalsik ang laway mo sa mukha ko. Kadiri ka. Lalong nagkatungan ang galit ni Michael dahil sa kanyang sinabi. Para parusahan siya, ay marahas itong inangkin ng kanyang mga labi. Nagpaparusa ang naturang halik. Nanlaban siya, subalit wala siyang magawa sa lakas si Michael. Pasalyasin itong binitawan pagkatapos. Wala kang karapatang diktahan ako. This is my life. Tigilan mo ako. Muling singhal nito. Ubod lakas siyang sinampal ang lalaki at pagkatapos ay halos takbuhin niya ang kinaroroonan ng kanyang sasakyan. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa matinding galit at pagkapahiya. Oo nga, at pinapangarap din niya ang halik ni Michael, pero hindi sa ganoong paraan. Padarag na isinara ni Jade ang pinto ng kanyang sasakyan. Hey, what's the matter with you? Nagtataka, tanong ni Aliana. Pasakay naman ito sa kotse nang dumating siya. Bakit paretang galing ka sa gera sa itsura mo? Hindi pinansin ni Jade ang pinsan. Mainit ang kanyang ulo. Tuloy-tuloy siya sa kanyang silid. Doon niya pinahupa ang kanyang galit. Hindi pa rin kumakalma ang kanyang dibdib. Nang sa wakas, ay humupa ang kanyang galit. Ay kinuha niya ang kanyang cellphone at idinadal ang numero ni Michael. Humugot muna siya ng malalim ng paghinga bago magsalita. Hi, Michael. Kalmanting bati niya na marinig ang tinig ng lalaki. Narinig niya ang buntong hininga, pinakawala ng binata, pero hindi ito umimik. Galit ka pa rin ba sa akin? Look, Jade, ayoko sana maging magaspang sa'yo, pero pinilit mo ako. Alam ko, hindi kita dapat pinatulan. I'm sorry. Napataas ang kilay ng dalaga. Totoo ba ang kanyang narinig? Humihingi nga ba ng paumanhin sa kanya si Michael? Ayoko magalit sa akin si Gabriel. Jade, ayoko masira ang pagkakaibigan namin nang dahil lang sa nangyari. Kung maaari sana, ay huwag man ipaalam pa sa kanya ang lahat. Nakikiusap ang tinig nito. Isang sarkastik kong ngiti ang namatawi sa kanyang mga labi. Kanina lang, ay galit na galit sa kanya ang binata. Kulang na lang ilamunin siya nito ng buo. Pero ano nangyari? At humihingi ito ng tawad sa kanya ngayon. Nabangga ba ang kotse nito at nauntog ang ulo? Kaya na-realize ito ang pagkakamali. Inuulit ko, I'm sorry. Ginalit mo ako kaya hindi ko napigil ang aking sarili. Naparusahan ka. Nagdalawang isip siya kung patatawarin ba ang binata. May ideyang kumislap sa kanyang isipan. Sige, patatawarin kita ngayon. Kaya lang, hindi ako basta-basta nagpapatawad ng walang kapalit. Pero wag ka mag-alaala, dahil iniisip ko pa rin kung anong kapalit na hihingin ko. Muli nagpakamula ng malalim ng paghinga si Michael. Hindi lang niya alam kung dahil nakahinga ito na maluwag. O
Pumili na naman itong nayamot sa kanya. Pero hindi na iyon ang mahalaga. Ang importante ay humingi ito ng paumanhin sa kanya. Willing naman siyang kalimutan ang lahat-lahat. Basta ba, susunod ito sa kanyang gusto. Don't worry, I won't tell Gabriel, sabi pa niya. Our little secret is safe with me. Hindi mapalis-palis ang ngiti sa kanyang mga labi habang ibinababa ang aparato. Mainit pa ba ang ulo mo? Tanong ni Nanang Salud na mapasukan nito sa silidang binata na hawak-hawak ang cellphone. Medyo malamig na ho, Nana, sagot niya habang minamasahe ang batok. Sino ba kasi ang nakaaway mo at sambakol ang mukha mo kanina? Pabutong hiningang tumayo siya mula sa pagkakaupo sa gilid ng kanyang kama at naghanap ng bihisan sa closet. Oh, hindi ko na nakasagot. Untag ni Nanang Salud. Sino ka ako nakaaway mo? Babae ho, Nana. Babae. Ang makulitong pinsan ni Gabriel. Pinsan ni Gabriel? Ang kaibigan mo? Oho, ang pangalan niya ay Jade. Maliban sa intrimitida, nasaksakan pa ng kulit. Hindi ako nakapagtimpi kaya, hayon, nahalikan ko sa mga labi. Namilog ang mga mata ni Nanang Salud. Ano ka mo? Hinagkad mo sa mga labi ang pinsan ng kaibigan mo. Muling napangiti ang binata habang binabalikan sa isip ang nangyari. Kahit galit siya na mangyari iyon, ay hindi pa rin nakaligtas sa kanya ang tamis sa mga labi nito. Parang nalalangha pa rin niya ang mabangong hininga nito at ang lambot ng mga labi nito sa kanyang mga labi. Kaya lang, hindi pa rin iyon mababago ang katotohanan. Mali ang kanyang ginawa. Para na rin, binastos niya ang dalaga. Sinagad kasi nito ang kanyang pasensya at lalo pa siyang napikon nang sabihin nito. Tumatalsik ang kanyang laway. Hindi siya nakapagpigil, kaya nahagkan niya ito. Ano kaya magiging reaksyon ni Gabriel kapag nalaman nito ang kanyang ginawa? Ito na lamang ang natitira niyang kaibigan, kaya ayaw niya magkasira silang dalawa. Aba, bakit mo naman hinagkan? Ano ba ang kanyang ginawa at nagawa mo iyon? Dinidiktahan ho kasi ako. Ang sabi pa, tumatalsik ang laway ko kaya napikon ako ng husto. Hayon, natameme ng halikan ko. Sus Mariosep kang bata ka, oo. Ano nangyari pagkatapos? Nagalit ho. Sinapok ako. Masakit pa nga rin ho ang pisngi ko Pero nakapag-sorry na ako sa kanya. Siya yung kausap ko kanina sa phone. Napailing-iling si Nanang Salud. Mabuti naman natapatawad ka na niya. Aba, maganda ba? Super ganda kaya lang, mukhang makulit. Masyado pang liberal. Ano kaya kung ligawan mo? Maganda naman yata. Nako, Nanang Salud, kapag ginawa ko yan, para na rin akong kumuha ng bato, ipupukpok sa ulo ko. Sakit lang sa ulo ang babaeng iyon. Palibhasa lumaking sunod sa layaw, kaya siguro ganoon. Madali namang remedyohan iyon. Kaya mo namang ibigay ang lahat ng kanyang layaw. Pagpasensyahan mo na lang. Magbabago din iyon kapag ikinasal na kayong dalawa at nagkaanak. Ganoon lang iyon kasi dalaga pa. Napangiwi ang binata. Mas pipiliin ko pang maging binata na lamang habang buhay kesa magpakasal sa babaeng iyon. Tatawa-tawa niyang turan. Hala, sige ka. At ang tumanda ka na nga malungkot. Mahirap ang nag-iisa sa buhay. Bakit kayo? Masaya naman kayo kahit mag-isa lamang kayo sa buhay. Di po ba? Pamimiloso po pa niya. Hindi ako nag-iisa. Dahil nariyan ka. Mawawala rin ako. At ikaw na lang ang maiiwan. Gusto ko, bago man lang ako pumanaw matay ako muna. May mag-aalaga na sa'yo. Sentimental itong wika. Natatawang hinagod ni Michael ang likod ng matanda. Si Nana talaga. Wag na nga lang natin pag-usapan iyan.